So, saan nagsimula ang, paano, how Napapasok. did you meet? Oh, Okay, paano nagtagpo ang yung, buhay ninyo? okay. Noong April 18, 1988 ay as Department of Security and Operations Group, si Colonel Katigbak is commander doon. So, mga second cousin ko siya eh. Okay. Then, kinuha nila kami doon sa SOG. So, Sa DND ito. DND yan, April 18, 1988. Mhm. And after that, napalitan siya ng mga bago mag 1991, naging si Colonel Alarce na. Ano yung, talaga? Si ano? Si Boying. Boying. Ano yung assignment mo? Ano yung Hindi, duties ang mo? assignment namin nung una kong dating doon, siyempre maglilinis-linis ka lang. Sabi, sige, diyan ka lang muna. Maglinis-linis ka, magpakita pag nakita ka ng ating secretary, di babati ka lang, gano'n. So, pag alis ni Colonel Katigbak, napunta naman ako doon sa office ni Colonel Arevalo. Si Balong. Balong. And then yun, doon ko na siya nakilala kasi pag nag-o-office siya, doon siya pumupunta sa SOG lagi. Talaga? Oo, kasi yung mga news clippings, yung Xerox mo, lahat ng kailangan niya. May pagkain, may mga tulad mga bisita, ikaw ang bahala diyan sa ano. So, may kasama naman ako doon isa din na ganun din ang trabaho. Okay, so nasa staff ka na. Staff, nandun ako sa... So nagki-clippings ka rin? Hindi na. Ang COA yung kanyang, yung security, ang nakiklippings. Ikaw ay, ano lang yan, tutulong ka lang para mag-xerox doon sa, para mas mabilis ang trabaho. Parang sa ano, kasi support. alam mo naman yung secretary pa siya, kailangan talaga ang trabaho. Punta ka doon sa kabila, baba ka doon sa SOG, dali mo yung mga clippings, o pag may bisita siya, so kailangan nakaprepare ka doon sa kanyang opisina. Paano mo ano yung pagkakaalam mo sa kanya bago ka pumasok, di ba? Alam ko, siyempre military siya, galing sa military. So, siyempre, matikas, hindi ko alam kung anong gagawin mo. Matikas hindi mo alam, bago ka lang eh. Siyempre, hanggang sa lumaon, ano mo na rin, siyempre, kahit magalit, kailangan mo. Ganun? Oo, siyempre. Yun naman pag nagalit, hindi naman galit na ano eh. Talaga? Nakagalitan ka na ba? Siyempre naman. Hindi naman yung galit na. Oo, yun eh. Kasi empleyado tayo eh. Kailangan lahat ng iba to sa'yo. Kailangan ano lang yan. Wala ka namang magagawa eh. Sa magalit na pag nakalipas ng minuto, wala na uli yan eh. Stricto ba? Medyo. Kailangan mo lang talagang gawin yung ginagawa mo. So, after doon pagkatapos niya ng DND, hindi lumaon, pumunta ka dito, Makati, di ba, yung election campaign na. Teka. Ang bilis. Bilis. Alam mo na ba, natunugan mo na ba na may mga plano si Sir? Nadidinig ko yun nung kami na doon sa SOG pa, nung si Colonel Alarce. Siyempre, kailangan, malalamot kasi nandun ka sa loob eh. Malalaman mo pa rin, kahit hindi ka nagtatanong. Siyempre, nararamdaman mo yung ganong mga ano. Ano yung ano? Ikaw? Ano yung naramdaman mo? Paano mo na, at saka anong taon nito? 1991. 91 na? 1991, gano'n. So, gano'n. Nag-resign siya as paano ko na ano ko lang talaga doon sa mga official na may ganito pala, parang ang ating boss siyempre lalaban yan eh. Pupunta tayo, lilipat tayo ng Makati. So yun, after that yan, nagtuloy-tuloy, yan, 1991, di campaign ngayon. Lumipat na kami ng Makati. Kaya lang, teka, sandali lang. Pero bago pa noon, di ba, ikaw ba'y nakakasama ka sa mga biyahe niya sa nasa hindi kami nakakasama. HQ? Hindi na, hindi kami nakakasama. Yung mga mga security, official, ganun lang. Pero ano yung napipick up mong balita mula dun sa security? Parang napapadalas ba? O parang hindi na yata
Secretary of Defense lang yung... Hindi, basta ang akin lang kako, kayo pala, ganun pala kako. Kaya ang ating palang boss, parang nakakaisip lumaban sa politika, ganun. Wala naman kaming hindi mo pwede kaming magsalita ng doon sa mga mga official Basta yung kung ano lang yung narinig mo na lang. Kayo lang. Oo. Parang militar din. Oo, di ba? parang gano'n. Siyempre, Stricto din sa... nandun ka sa kailangan matuto ka rin ng kailangan yung mga kung anong dapat gawin. Ikaw ba'y nasasama ka doon sa mga jogging-jogging? Hindi na kami nakasasali doon sa mga jogging. Nasa din. Oo. Tapos, may mga kwento na ang haba talaga ng araw niya. Hindi pa nagsisimula yung araw niya. Hindi pa sumisikat ang araw. Nagtatapos yan ang araw niya. Yan yung campaign. Yung nasa DND pa nga kami. Siyempre, mga 4:30, kailangan nakagising ka na yan. Kasi talaga? Oo, Pati ikaw? maaga kasi pag daw sa opisina ka kasi kailangan maaga ka rin. Pagdating niya, kailangan baka madot na kang tulog doon sa opisina. So, kailangan maaga ka rin magising. Talaga? Oo. So, paano mo inayos ang buhay? Kasi takbo ng doon tayo stay-in tayo. Binata pa naman tayo nung araw na yun . Okay. Oo. Okay. Binata ka Binata naman. pa noon. Okay. So, nagsisimula din ang araw mo ng Oo, kailangan... 4:30? Oo. Meron namang 5, ganyan. Siyempre, minsan sinasabi, maaga ako bukas malalaman naman kasi itatawag naman sa iyo yung mga security o kaya opisyal. Yung ECOED niya, security officer. Parating na kami. Galing Alabang yan. Talaga? Oo. Anong oras nagtatapos? Pagka wala siyang engagement sa labas, siyempre maghapon ka sa opisina. Tama. Oo. Ganun lang ang trabaho. Kailangan, di kung anong ipagawa sa'yo, gagawin mo. Ganun lang. Pero anong oras natatapos kada? Minsan, ginagabi ganun lang Gabi, 6:30, 7. Minsan nga, inaabot pa ng 9. Pag may mga meeting dyan sa opisina, mga 10. So, kailangan mo magsakripisyo sa ganung oras. Mahaba ang oras. Kasi ano pa siya Siyempre, bata pa Oo. Sige. Okay. So, naging na. Nag-resign na siya. Lumipat kayo dito sa Makati. Dito sa may rin yun Dito sa may Arnaiz, Pasay Road. Oo, Pasay Road. Tapos? Yan, nasama kami dyan. So, nandun ka na sa kampanya? Nandun sa kampanya. Ayun, Simula. Talaga? Pero natalo siya dun sa di ba? Yung LDP na okay lang naman. Wala naman sa kanya. Hindi naman siya, kahit natalo siya, siyempre may mga supporters naman siya na kailangan nakaakibat niya na doon sa mga kanyang adyenda. Talaga? So, hindi mo nakitang... Hindi ko naman nakitaan siya ng yung parang low moral na Hindi naman. Kahit kami inado sa opisina doon sa... Ang opisina kasi niya is sa One Corporate Plaza. Hindi yun sa PC Building. Kasi operation nasa PC Building. Doon kami sa One Corporate Plaza. Pero doon din yung way na yun, yung street na yun. Oo. Doon din yun Tsaka nandun yung, yung war room. Nandun yung mga meeting niya. Doon siya nag-meeting. Sa piso. Nandun. Nandun lang din kayo. Nandun din lang kami. Labas-pasok ang mga siyempre, mga supporters doon. Siyempre, ganun naman ang itsura. Kailangan maaga pa rin ulit. Ganun pa rin ang oras. Minsan, 3:00. Aga pa minsan, pagka ganun. Kasi ikaw ba nakasama ka doon sa mga minsan lang kami nakakasama sa mga ganyang dyan lang sa sorties ng aming boss. Ano nang ginagawa mo noon? Sige, yung mga ibabaksak sa iyo yung mga flyers, kailangan sama ka. Gusto mo magkabit o magkakabit ka dun sa mga sasama. Sige, okay lang yun. Kailangan mo talagang gawin yung dapat gawin mo. Pero tumaya ka na rin talaga. Oo naman. Siyempre, sa hirap ng buhay, kailangan mo magsakripisyo dito sa Maynila noon. Mahirap ang buhay sa probinsya noon So, pagtsatsagaan na natin.
Kasi yun ang ating pagkikitaan eh. Umasa ka talaga na Oo, siyempre. Anong pakiramdam niyo nun? Eh, medyo malalakas yung kalaban Yung si Mitra. Si Mitra, Miriam. Di ba? Oo, hindi naman kami na kasi ang dapat maano dyan yung kung sino ang kalaban, sinong mga supporters, siguro naman kami naman mga sa line. Kasi makikisimpatya lang kami doon sa mga ganung bagay. Nakita mo ba sa kanya yung Nakita mo ba sa kanya yung yung gilas tsaka yung tapang na ginawa niya nung EDSA, siguro naisip-isip mo rin yun. Oo, ganun kasi. Pagka halimbawa may mga lakad na kailangang madaliin, yun, minsan na-hyperx siya ganun eh. So, medyo nasanay na rin kami nung aking mga kasama doon sa loob. So, hindi na rin naman, kasi hindi ka naman pagagalita kung hindi naman mali yung mga ginagawa mo. So, kailangan mo lang talagang isakripisyo yung pagtatrabaho. Okay, kamusta yung tabako? Ang tabako. Ikaw Ang ba tabako noon pa naman yung panahon nung pumunta ko doon, alam ko na nagtatabako siya doon. Mula nung maging kampanya, presidente. Sinisindihan ba? O Una kong nakita yan sa DND, parang nagsisindihan ako doon sa kanyang nagsisindihan. Nung sekretary pa siya. Pero lumaot dito sa hindi na siya tangay-tangay lang niya nung maging presidente siya. Tangay-tangay lang niya. So may hawak-hawak siyang cutter pala, yung pinuputol-putol niya yun, parang pag nababasa. Pero ang balita po, yun din daw yung batayan kung mainit ang ulo, hindi. Pagka napansin mo ba rin yun? Oo, pag halimbawa yung mga local sorties namin, halimbawa magkakasama kami sa aeroplano yun doon sa... Siyempre, alam mo naman pagkagalit siya naman, magsishare ka lang dyan, mga ganun lang. Hindi ka naman, kahit yung parang galit na, hindi naman siya mambubudla sa'yo na... Hindi, pwede sabihin yung, yung itsura nung tabako pag siyempre, pag nagagalit siya, alam mo naman pag magagalit, yung tabako niya, yung pauli-uli, yung ngangatay niya, yung pauli-uli dito sa kanyang bibig, ganyan. Alam mo yung pagkagalit yun. Pagka luray-luray na yung tabako. Nagbabasa-basa. Ganun lang yan. Nasanay na rin kami sa katagalan, nasanay din naman kami sa mga ganung mga bagay. Pati ba yung Weather Bureau na mo na rin? Yung pag nagtatanong, kamusta ang panahon? Or, di ba? Yun din daw yung batayan kung mainit ang ulo bago dumating. Kamusta? Hindi ko naman masyadong napaka yung gano'n. Kasi yung tatanungin naman niya yung kung sino halimbawa kami mayroon doon nakalagay doon sa palasyo ng Yun ang tatanungin mo. Ang weather. Hindi. Yung sabihin yung mga gustong pumunta sana sa kanya o gustong magpapirma. Pero magtatanong muna, ano ba ang lagay ng panahon? Kasi hindi naman kami ang yan ang yan yung security officer, yung INSUAID. Yan ang kailangan, ang tinatanong naman ng mga ganun Hindi naman kami mga empleyado na Okay. Kaya naka-standby kayo doon sa... Kapasaring lang sila sa... Doon ka kayo pupunta. Hindi namin kasi alam yung mga... Mamaya kami ang mabalingan ito. Meron bang panahon nung kampanya, Berhel, na nag-aalakan kayo? Matatalo yung gano'n. Siyempre nasa yung mo yan, pero... Siyempre kailangan mong... patatagin din yung iyong sarili para hindi ka doon sa mga kailangan masabi ng mga iba-iba, mga ganyan. Kaya okay lang yan kasi labanan yan kailangan yan Ano yung observation mo sa kanya? Kahit na... Hindi naman siya naglolo, hindi ko naman napapansin siyang mga nagtatamay, mga ganon, mga
nababa ang ano, mga, siyempre, kailangan magpa-hemoral plasing kahit ganun, mga ganun sitwasyon. Kailangan hemoral pa rin yung kailangan gawin eh. Talaga. Oo. Kasi pagka hindi mo ginawa mo ganun, baka sasabihin niya, ba't ako magpapakaganito sa ano? Kailangan i-hemoral natin ang ating sarili. Oo, ganun. Nanalo. Oo, sandalo eh. Siyempre, nanalo kailangan eh. eh. Tapos nanalo, no? Na, so paano to? Inaasahan mo talaga na ano? Sasama ka sa Malacanang? Malacanang. O ano? Hindi, ang ano lang namin siya. Ay, sabi ko to sa kasama ko, tayo kayo makakasama doon. O, after that nung election, nanalo nga siya. O, sige, sama kayo doon sa amin, sa palasyo. Sabi nung aming, ano, si Colonel Arevalo nung aming pinakaano doon sa opisina. O, sige, Ber, si Albert, yun, sama kayo. O, after nung, ano, July 2, pinapunta kami ngayon ng, ano, July 2 o 3 yata yun. Punta kami ng palasyo, di siyempre, siya mag-ano na doon eh. Punta kami, doon sa Borloloy kung tawagin. O, doon muna kayo doon tutulog. Sustain pa rin. Oo, ganun pa rin ang pangyayari. So ano na duties mo doon? Ano na? Yung duties namin tuwing umaga, so, Borloloy. pag galing namin ng opisina, so, kailangan si Colonel Arevalo mag-aayos ng mga papeles, dadali mo sa kanya sa gabi doon sa Arlegui. So, hintay mo, may kanya-kanyang, ano, kasi yung folder niyan eh. For appointment, yung mga for notation, for approvals, for signature. Sa'yo? Kanya-kanyang, ano yan. Yung sa'yo, ano yung So, madalas na naka-duty sa'yo? Pag nadala mo sa kanya, hihintay ka lang siguro mga 1 hour siguro, tapos balik ulit sa opisina. So after that, pag sa umaga naman, so to, maaga na naman ka akong appointment ni boss sa palasyo. Oh. So, kailangan uli, maaga ka uli doon sa loob. Oh. Pupunta ka doon sa palasyo. Oh. Ganun at ganun tuloy, ganun ulit ang trabaho. Oh, ito, ganito yung mga papeles. Oh. Ano inaasahan mo talaga? 6 years kang nandun? Hindi, Hindi ko ano, kasi siguro naman sa pagtsatsaga mo sa trabaho, siguro nagustuhan yung trabaho mo, ganun. O kailangan kang talagang talaga dapat isakripisyo mo yung trabaho sa kanya. So stay on ka talaga? Oo. So doon pa rin kami natutulog sa ano, sa barracks doon sa Arlegui doon. May quarters May doon sa ano doon ano, kami no? sa ano, ay motor pool. Doon sa tabi. Tama. Oo nga, no? So kasama mo rin yung ano? Kasama ko rin mo rin yung nagjo-duty kami. Marami kami PSP. nagjo-duty. May ano, every other day, iba-iba naman ang nagjo-duty. Hindi man iyo lahat yung duty. Yeah. Naka-rotation. May rotation. Paano niya inaayos yun? So, yung kasama ko, sige, tayo, usapan natin, tayo, every other day, kailangan tayo ang palitan lagi. Kasi kami lagi ang nakasapuldo sa kanya eh. Kami ni Albert. O tuwing umaga, so kailangan, pag nasa palasyo ka, pumunta ka na doon sa umaga. So kailangan, yung mga Xerox machine doon, computer, kailangan nakabukas na yun eh. Kasi halimbawa may mga speeches siya na iparirita, mga ganon. Kasama namin yung mga typist, mga ganon. I-edit naman ganyan. So, yun, gano'n. Xerox ka diyan, yung clippage ulit. Walang kasama-sama yung clippage. Yan. Kasi ipiyapile yun eh. Pagkatapos yan, ma-engagement sa labas, padadalhin sa'yo. Dadalhin mo naman ulit kay Colonel Arevalo. Doon mo, ibabaksa ulit sa'yo yung papel. Sumasama ka pa doon sa mga engagement? Hindi na? Yeah, mga local trip, lagi kaming kasama niyan. Oo, di ba? Oo. Yung palit. Naalala ko pa rin ngayon. Nasa PTV4 kayo nun eh. Oo, yan. Hindi kami naiwanan mga basta local trip. Kasi ang local trip naman yan sa opisina. Yung PMS kasi ang nag-ano niyan eh. Ang nag-handle ng mga local trips. So pagdating namin doon ay may dala kang backpack, may dala kang computer, may dala kang Xerox machine. Ayan, dapat dala mo sa loob ng eroplano. Kasi yun ang buhay niya eh. Oo, kaya yun ang pinaka-ano namin. Oo, yun ang bahala. Yun ang sinisecure ninyo. Kailangan, kahit lalanding man o take off, may ginagawa, pa-Xerox mo ito, ganyan yan. Nadagdagan pa. Nadagdagan pa yung trabaho. Kesa nung nasa kasi nasa hindi naman siya masyado kaming ano.
sana yung Mga ganyan. sakit ng ulo. Ano? Local trips at saka yung mga foreign trips ng ganyan yan. Mhm. So pati foreign, nakakasama ka. Diba? Madalas tayo nakakasama sa mga ganyan. Oo. Diba? Oo. Oo, kasi yun yung importante yung back office eh, no? Oo. Kasi lahat dala-dala mo eh. Yung para ka talaga nag-opisina eh. Kung ano yung nasa opisina, yun yung dala-dala mo sa aeroplano. Yun din yung ano. Yun pa rin. Oo. Nandun pa rin lahat ng gamit. Hindi siya umasa sa ano eh, no? Kasi bibisita man dun sa probinsya o bibisita man dun sa ibang bansa. Meron din naman talagang equipment at facilities dun. Pero, Kailangan pa rin meron. oo, bakit? Militar pa rin talaga. Ganun din. Yan ang trabaho. So, hindi ano. Hindi masaya. Masaya pero siyempre trabaho nga eh ang sinasabi. Oo. Kailangan talaga isakripisyo. Yun ang sinasabi ko po. Sakripisyo lang talaga sa trabaho ang kailangan. Mhm. Mhm. Wala ka na talagang ibang pinagtrabahuhan. Berhe. Mula April hanggang sa ngayon, yan, kasama ko niya. 1988 to Present. February 2019. Oh my gosh, talaga, walang tigil. Oh, paano mo nasingit yung pamilya? Hindi, doon naman kami, nasa Malacanang, nakakauwi ka naman eh, sa Malacanang eh. Nakakauwi ka pa rin naman eh. Oh, nakaka... Kung kasi may duty nga eh, nakakauwi ka pa rin naman eh. Mhm. So, tumira din naman kami dito sa, diyan sa BCDA kung tawagin. Nung nasa Malacanang kami. Sa BCDA. Oo, yan. Eh, dito sa kampo. Kampo pa ito noon eh. Doon nun, Bonifacio. sa may C5. Ah, okay. Tapos after nung kami pumunta dito, kako iwanan ko na itong Manila. Sa probinsya na ako. Mm. Nung mapunta ako dito sa RPDEV. Sa RPDEV. Nung kami lumipat, galing Malacanang. Anong klaseng boss si ano? Anong klaseng boss si Ang klaseng po si boss ay masipag, matalino. Mm. Siyempre, nasa kanya ng lahat parang gano'n eh. Ay, yung pakikisama niya sa ano? Sa staff, lalo na. Anong, kamusta? Sa mga staff na niya. Kayo, sa inyo. Ayos lang yung samahan namin kasi trabaho talaga eh. Mhm. O, kailangan magkaisa yung mga tao doon sa taas. Mm. O, kailangan kaisa mo yung mga empleyado. Wala man lamangan dyan sa trabaho eh. Mm. Basta, yung binigay sa yung trabaho, gawin mo lang, tapos, wala namang kaming na sa mga staff na Mhm. kasama na staff. Pero ibang klase din yung ano, no? Ibang klase din yung experience, Berhel. Oo. Dahil, Sa sobrang tagal, then tsaka ano, ilan lang yung taong nakakatagal. Hindi. Nakakasalamuha. Di ba? Yung diretsong nagtatrabaho under a president. Ikaw, ano yung pakiramdam mo bilang, ganung Ako klase na. bilang empleyado ako naman bilang empleyado lang. So, basta yung ginagawa ko lang, kung ano lang yung ipagawa niya, siyempre, nandun ka sa Office of the President eh. Siyempre, may taong nakakakilala, uy, nandun ka pala sa Office ng Presidente Kaya kayo, hindi, okay lang, kasi nakasama lang naman tayo eh. Hindi man natin kailangan ipagmalaki yan, kasi kailangan mo ipagmalaki yung trabaho mo lang. Hindi mo kailangan na doon ka sa Malacanang na nagtatrabaho ka. Hindi mo kailangan ipagmalaki yun. Hindi ba nakakatakot yung ganong klaseng responsibilidad? Kasi yun nga di ba? I mean, everybody gusto nilang mag-work sa ilalim ng ganong klaseng tanggapan, ganong klaseng tao. Pero yun nga di ba? Parang privilege din no? Na yun nga. Hindi naman. Kasi pag natakot ka sa ganong trabaho, hindi ka makakapokus sa mga trabahong ibinibigay sa iyo. So, kailangan mo lang talagang, sinutulad na nga sinasabi, yung sakripisyo at tiyaga lang sa trabaho. Yun lang naman ang kailangan eh. Personal ba rin siya? I mean, nagtatanong ba siya, kamusta na si Mrs., kamusta ang pamilya? Ganun ba rin? Minsan, hindi naman, mga ganyan.
Okay lang naman. May sasagot mo lang, okay lang naman eh. Hindi mo pwedeng sabihin, madami kami problema eh. Ganun lang. O ba't hindi mo sinabi? Hindi naman natin kailangan sabihin sa kanya lahat yung mga personal na natin. Eh. So, si Colonel Arevalo lang yung aming talagang siya maghahatid sa kanya. Mga ganun. Okay. May tanong ako. Yung mga iba na-discover nilang nagtatrabaho ka sa Office of the President. May mga nagtatanong na pabor. Ay, ako wala naman akong nagaganyan sa aming mga sa opisina. Pero doon sa mga opisyal, siguro, siyempre, yung mga opisyal, siyempre, sila mag-ano yan eh. May, nandiyan si Arevalo, si Ligaspi, si Pascua, Oo. si, yung nasa Shell ngayon, si Acosta. Sila yung nado sa amin sa taas eh. Yung mga kasama namin doon sa opisyal. So, sa kanya siguro, hindi naman siguro ilalapit sa amin ng mga Pero mga pabor na gano'n. Pero nakakataas din ng moral di ba? Tsaka ng pakiramdam mo. Nakakataas siyempre. Office of the Iba. President. Ayos siya. Kako nandito ko tayo sa Office of the President. Pero hindi mo kailangan, talagang sinasabi ko, yung hindi mo dapat ipagmalaki kung saan ka man naroon. Basta ang iyo, trabaho lang. Nagkaroon siya ng, naalala pa ba nung nagkaroon siya ng yung emergency? Yung kailangan siyang operahan sa Tawag doon. leg niya. Yung Yung carotid niya. Oo. Nag-alala ka? Nag-alala ka? Medyo, Kamusta yung staff siyempre, nun? Ano yung pakiramdam ng staff bilang, nun? yung nandun ka sa opisina mismo, siyempre, mag-aalala ka rin yan eh. So, Hindi ikaw naka-duty nun. So, mga opisyal, Iba? kasi pupunta ka lang doon, maghahatid ka ng mga papeles, padadala niya sa kanya. Ganun pa rin naman, nagtatrabaho pa rin siya kahit pa paano. Oo, nandiyan sa parang Makati Med ata yung nila eh. Yeah. Ganun. Nagtatrabaho pa rin. Kung ano yung ginagawa talaga sa opisina, nandiyan siya. tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Yun pa rin. Magdadala ka pa rin ng mga equipment. Kahit na si Kung Era pa. kailangan. Kahit na si Era pa magiging. Ganun na. Kahit na si Era pa magiging boss mo. kung may mangyari kay Sir. Okay. So, andun din kayo nung nagkakaroon yung, may mga ilang plano noon na baka sakaling, Yung ko. hindi, yung baka sakaling, pwede pa siya ng isang term. Yung pirma, tsaka yung, Ganun. ano yung usap-usapan sa, Chat kung tawagin. Oo. Ano yung usap-usapan sa staff noon? Hindi, yung mga staff hindi naman nag-ano mga ganun. Siyempre, yun talaga sinasabi, yung opisina talaga namin. Hindi naman yung what you see, what you hear, live it here. Like, kayo, ano yung pinagkukwentuhan ninyo noon na pag-uusapan? Sana tumaga, sana Sana baka naman ako hindi naman papayag na siguro naka-6 na term na naman siya eh. Siguro parang kontento na siya doon sa kanyang trabaho eh. Nagawa na naman niya na yung kanyang dapat gawin eh. Ate, okay. Yung mga ibang pangulo, medyo nagsuslow down sila pagkapapalapit ng matapos yung termino nila eh. Napansin mo ba yun? Kung tumigil o nabawasan yung level ng trabaho. Hindi na siya presidente eh. Hindi, nitong papalapit na sa nung patapos. Yung huling taon, for example. Ganun pa rin. Talaga? Hindi man siya kung ano pinagsimula yung hanggang sa natapos ang kanyang term, yun pa rin. Masigasig na sa lahat ng ginagawa niya. Kasi kailangan niya ipursige talaga yung mga projects na kailangan niyang matapos eh. Ganun lang yan eh. Talaga? So, hindi tumigil? Hindi tumigil. Pero kupursige siya. Tapos, halos, yung mga iba, you stayed on di ba? Pagkatapos, tama, nag-RPDev na. So, tapos na yung pagkapangulo niya. Hindi mo naisip na magtrabaho sa ibang tao o sabi ko naman, maghanap ng ibang... Hindi, sa panahon ito, siguro mahirap mo maghanap ng trabaho. Nandito na tayo sa magandang trabaho. Kung hindi man tayo pinaalis, magtuloy-tuloy na lang tayo sa ating trabaho. Ako, hindi naman tayo pinaalis sa ating boss eh.
Ang Okay. trabaho naman natin, kung anong ibigay sa atin, gagawin lang natin. Okay. Pero bakit siya? Ano yung nasa kanya na, wala na naman siya sa pwesto, wala na siya sa posisyon. Kasi dito, halimbawa, Bakit siya? Ano yung may magnet ba siya sa'yo? O, Wala naman. ano yung ang akin nakikita lang mo sa kanya at gusto mo magtrabaho ang akin lang sa is kanya? yung kung ano lang yung ibibigay naman na trabaho sa iyo, kailangan mo lang talagang gagawin, kasi sa buhay, kailangan mo, hindi ka naman, kailangan mo maghanap pa ng trabaho kasi nandito na yung trabaho mo ibinibigay sa iyo. Yun ang iyong ano Ganun pa rin. Oo. Okay. Hindi mo kailangan maghanap pa ng iba kasi dito ka talaga binigay. Meron ka bang nakikita sa kanyang katangian na uliran or ehemplo para sa'yo? Ang katangian sa parang nasa kanya yung talagang kung tatawagin mo siyang ulirang ama, nasa kanya na yun siguro. Sa kanya talaga, talagang Talaga? ang sa tingin ko, yung talagang nasa kanya, parang nasa kanya na lahat yung Ganon? Oo. Kailangan mong hindi mo naman lahat inaano sa kanya, pero mabuti siya na Meron ka hindi bang- naman siya nag-ano ng basta ang kanya kung ano lang yung talagang ikabubuti. Meron ka bang mga natutunan sa kanya na ginagamit mo ngayon bilang padre de pamilya or sa iba mong Okay. Yung akin ang akin naman kung ano yung bawa kung ano yung hanggang sa pag-edad ko, sabi kailangan natin gawin yung kung ano man yung dapat isakripisyo sa isang pamilya. Ayun, parang ganun ang kanyang yun ang kanyang mga adhika na kailangan ipursige mo kung ano man yung ginagawa mo, yun pa rin yun. na-pick up mo sa kanya yun? Kailangan, sa tagal ko na rin naman, siyempre, medyo natututo ka doon sa kanya. Kailangan matutunan mo yung lahat na O kaya, sa kanya ano yung natutunan Kung mo? ano man yung ginagawa mo, gawin mo. Hindi mo dapat baling bahala. Parang ganun. Ipos mo lang ng ipos kung ano man yung gusto sa buhay. Gawin mo. Anong nakikwento? Ay, may anak na ba? Tatlo na! Okay. Tapos na lahat. Tapos na naman Tapos lahat. na ba lahat? Wow! Oh my gosh! Anong kinukwento mo sa mga bata noon tungkol kay FBR? Ano tawag nila kay FBR? Lolo? Parang lolo, minsan lolo FBR ang tawag nila Talaga? Nung mga bata kasi sila, tatay, ang boss mo si lolo FBR. Ay kako talaga pero nung lumaki sila, tatay, anong ginagawa mo doon? Anong sinasabi sa'yo pagka Kaya yung ano lang yung dapat yung ibinibigay sa atin yun lang ang dapat natin susundin. Yun ang mga anak ko naman, hindi naman, kasi isa kong lalaki, kaya kung ipupursige natin kung ano man yung nakagisnan ninyo, kung ano man ang nakagisnan, ayun ang dapat natin gagawin. Okay. Pag may ibang taong nakilala ka at nalaman na, uy, tatrabaho ka pala kay FBR. Anong nakukwento mo sa kanila? Hindi man ako, hindi man ako pala ako doon. Nagkakausap lang mga kaibigan. Pero, nandun ka pala sa kasi sinama tayo So, ang akin lang kako ginagawa ko lang naman kako talaga yung aking so siguro nagustuhan lang naman ng trabaho ganun lang. May say ba pa yung ginawa niya noon sa kasalukuyan? Nakatulong ba yung ginawa niya noon para sa atin ngayon? Oo naman, kasi siya ang talagang parang siyempre kung napipick up din naman ng ibang tao na, uy, yung pala sa FBR
Pero may maganda yung ginawa nun. Kasi hindi naman siya nagloko ng presidente, hindi naman siya, hanggang sa ngayon, hindi naman siya, basta ganun lang. Ikaw ba nagkaroon ka ba rin ng mga ano? Tawag doon yung mga ano eh, yung mga aksidente, yung mga near miss, pumalya yung helicopter, tumirik yung aeroplano. Ay hindi, pero nandun ka sa presidential eh, no? Hindi pa naman kami nakakaano ng mga ganun. Siguro na siya nung nasa DND pa yata, parang DND pa yata. Parang ganun. Pero hindi pa naman kami, hindi pa kami nakasama sa mga ganun niya. Sa mga ganun. Oo. Wala mo na na-encounter buhat dito noong presidente Swerte siya. ka. Ako ilang beses na baril yung helicopter ko. 31 years. Ano yung naaalala mo? Ano yung unang alaala na pumapasok sa'yo? Pagka yung nagbabalik tanaw ka, Berhel. 31 years. Siyempre, yung una ko naalala, pumasok ako sa kanya. Siyempre talagang, ano, 1988. Uy, sobrang tagal na pala akong tatrabaho kay FBR. Naalala yung mga buhay na mga nagdaan na. Ganyan pala ang buhay ko ngayon eh. Hindi na tulad ng dati na talagang andun lagi ako sa looban. Kung tawag sa amin looban eh. Sa lipa. Sa magsasaka ka, mga ganun. Na iba na pala, hindi na ako nagsasaka ngayon. So nagbago talaga ang buhay mo kung Medyo gano'n? siyempre, nabago naman na konti. Nagdiba? Sa tulong na rin niya, dahil sa trabaho, yun. Nabago naman ng konti yung buhay. Gagawin mo ba uli lahat? Gagawin mo ba uli lahat? Para sa kanya? Kung ano talaga yung ibinigay sa iyo, basta kung ano lang yung tama, yun ang gagawin namin. Uulitin mo? Kasi siyempre, kung ano naman yung ano sa iyo, basta hindi ka makakaano ng iyong kapwa, o ano mang, hindi naman siya ganun eh. Ganun ang sinasabi niya. Kailangan kang magsakripisyo sa iyong ginagawa. At hindi ka nakakatapak ng iyong mga kapwa. Ipupursige mo dapat ang dapat mong ipursige. Salamat, Berhel. Okay.